Naku po mga kababayan, mukhang natataranta na ho ang Malacanang. Alam niyo ho kung bakit mga kababayan? Dahil ho ito sa pahayag ni Senador Amy nung nakaraan, no? Bago matapos ang kanyang salaysay, doon yung kanyang announcement, no, sa harap ng Iglesia ni Cristo, ay kinabukasan mayroon siyang pinost mga kababayan. Ayan, patungkol po dito, sabi niya dito sa lahat po na nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Sabi niya dito, ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob mga kababayan. Ayan, sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Yan po yung pahayag ni Senador Amy. Ayan, dito sabi dito sa mga nagtatrabaho sa palasyo at sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad mga kababayan. Ayan, at tila ba mga kababayan ay nataranta mga kababayan dahil bigla pong pinalitan ang PSC chief ng palasyo. Ayan, pinalitan dahil sa FB post di umano ni Senador Amy Marcos mga kababayan. Ayan, ito po mga kababayan, basahin natin yung buong ulat. Sabi dito, PSC chief pinalitan dahil sa FB post ni Amy. Hala mga kababayan, ano ba yung PSC? Presidential Security. Siguro ito yun mga kababayan. Yung pinaka-head daw. Sabi, tahimik na pinalitan ng hepe ng Presidential Security Command. Yun pala yung meaning. Presidential Security Command. 2 araw lang matapos maglabas si Senator Amy Marcos ng controversial na Facebook post tungkol sa mga umano'y whistleblower mula mismo sa loob ng palasyo. Halaka mga kababayan. Naku, bakit pinalitan, no? Ito yung talagang nakakagulat. Bakit pinalitan ng ganun kabilis mga kababayan? Kaya nagtataka ho ang karamihan, ang ating mga ibang kababayan, bigla hong nagtaka dahil bakit daw pinalitan ng ganun kabilis mga kababayan. Nagtaka dahil sa post lang po ni Senator Amy Marcos ay pagkatapos lang ng 2 araw ay pinalitan na agad mga kababayan. Nagkataon lang ba ito o talagang pinalitan dahil sa post ni Senator Amy? Ayan, basahin pa natin ang buong ulat. Sabi dito, sa kanyang Facebook, sinabi ni Amy na may mga empleyado ng palasyo, pulis at sundalo na nagpapadala sa kanya ng ebidensya at sensitibong impormasyon. Sabay pangakong iingatan ko kayo. Yun. Kaya siguro mga kababayan, ganun ang nangyari, no? Pero wala naman tayong kasi sabi daw dito, tahimik na pinalitan yung hepe na Presidential Security Command. Binalita ba ito, mga kababayan? Search nga natin sa Facebook, open pa tayo. Security Command. Presidential tama ba? Presidential Security Command pinalitan. Tingnan nga natin. May post ba? Wala.
Ito mga kababayan. Ito, sabi dito, Abayon itinalagang bagong hepe ng Presidential Security Command. Ibig sabihin nagpalit nga mga kababayan. Itinalaga si Commodore Androbal Abayon bilang bagong pinuno ng Presidential Security Command, PSC, kapalit ni Army Major General Peter Burgonyo na nagsilbi sa posisyon sa loob lamang ng 8 buwan. Inihayag ito ni Pulitzer Prize-winning journalist Manny Mugato sa Paskil sa Facebook na kinumpirma ng Malacanang. So, legit mga kababayan, pinalitan nga, no? Pinalitan. So, balik tayo dito. Ayan. Sabi dito, at halos kasabay nito, mabago ang pinuno ng security ng Pangulo. Ay nagbago ang pinuno ng security ng Pangulo. Kinumpirma ni PCO na si Commodore Androbal Abayon ang bagong acting PSC chief, kapalit ni Major General Peter Burgonyo na inilipat agad papuntang Samar bilang acting commander ng Army 8th Infantry Division. Nako, mga kababayan. Ano ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon, no? Biglang pinalitan no? Biglang kinabahan. So, basahin natin yung mga comments. Sabi dito, preventive measure to avoid more expose. Ayun. Sabi ni Bolly Reyes. Klaro na, totoo ang sinabi ni kapatid Amy. Ayan, sabi ni Roxy Brett. Ani Recto, tunay na nagmamalasakit si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid, kaya kahit mahirap para sa kanya na makakaladkad sa kahihiyan ang pamilya niya, nanindigan siya sa alam niyang tama. Salute you, ma'am, hindi ka po konsentidor na kapatid. Ayan, yun sabi ni Ani Recto. Pasita Fernandez, thank you Senator Amy sa lahat ng katotohanan. May God bless and guide you always. Cedrat Rikished Rasbir, ayan, confirm the show must go on. Hala Bira. Macario of Rasa Jr. 100% ang pasabog ni Manang Amy. Pinalitan agad ang maaaring spy ni Manang sa loob. Nako. Naging spy ni Senator Amy? Palagay ko hindi. Siguro talagang hindi na nila maatim, no? Kaya siguro lumapit na kay Senador Amy, mga kababayan. Itong mga empleyado sa loob, itong mga pulis at di umano mga sundalo. Pinalitan ninyo, mas lalong magwawala yan sila. Mas lalong maglabas ng katotohanan na yan, sabi ni Edward Rizardo. Sabi ni John Bibay Lamoso, sana maging pamasko sa mamayang Pilipinos na makulong ang mga magnanakaw sa gobyerno na sina BBM, Martin Romualdez at ilang pang congressman, senador Romualdez at brothers. Ayan, sabi ni John Bibay Lamoso. Berangan, normal ang rotation ng mga military personnel. Babali ng retokada. Ayan, sabi ni Berangan. Mayroon din nga dito, no? Yung basher ni Senator Amy talagang umano din. Pumapalag. Sabi ni Robert Palor, nagpapasalamat ako BBM sa pagsisiwalat mo sa mga tuta mo. Dati, medyo alanganin pa ako, ngayon malinaw na lahat. Mga tuta niya, Boying, John Vic, Tito Pinky, George G, tsaka Browner. Ayan, sabi ni Robert Palor. Rambuena, takot sila. Ayan, sabi ni Rambuena. Leor George, ayan, napamura siya. Sabi niya, paano ba kasi patalsikin yan si BBM? Ayan, sabi ni Leor George. Jonathan Aliday, ang hinihintay ko ay ang PIDEA. Ano ang aksyon nila?
Sana bigyan nyo ng konting pansin ang sinabi ni Senadora Amy. Action din kung may time. Palagay ko hindi mga kababayan dahil nga yan ngayon nangyayari ngayon. Parang hawak, no? Parang ang nangyayari talagang sanib puwersa talaga ngayon yung mga nasa gobyerno, yung mga iba't ibang departamento. So sana, no, kung talagang totoo itong sinasabi ni Senator Amy at kung hindi totoo, sana itong sa palasyo si BBM at yung First Family ay palagan yung gusto ng taong bayan na magpa-hair follicle test, no? Live para talagang transparent. So, yun yung hiling ng nakakarami para mabalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Pero kung hindi nila gagawin to, itong hamon ni Senator Amy, palagay ko hindi na babalik ang tiwala ng taong bayan. Dahil sa dami ng nangyayaring korupsyon, flood control, sa iba't ibang departamento, pati yung PhilHealth hindi na ibabalik. Yung PhilHealth na 60 billion daw yun, hindi pa daw nababalik mga kababayan. Pati ang PGH nagre-reklamo na walang gamot. Yung stock market natin bagsak, GDP, investor umaalis na. Talagang mangyayari nito, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan or next year mga kababayan. Kasi ang dollar lalong tumataas, no? 58 point ano na siya? 59 na. Baka napunta ng 60. Nako, delikado ho ang ating ekonomiya. So yun lang mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.